Umani ng mga batikos mula sa taong bayan itong jet ski joke nitong si Vice Ganda at even mocking PRRD who is in The Hague right now. Nothing beats a jet ski holiday. Right now from Manila to West Philippine Sea, buy a jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trips to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Big flowers or PBMs are banned and prohibited. Also mocking yung pagbabala ni PRRD na huwag subukan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Wag niyo ako sa bungan. Wag niyo ako sa bungan. Wag niyo ako sa bungan. Even mocking PRRD sa kanyang mga pagmumura. Utang ina nila. Utang ina mo. Utang ina mo. Utang ina. Utang ina ninyo. At alam naman natin na ang kanyang pagmumura ay hindi intentional kundi isang pagkuha lamang sa attention ng mga kawatan. Tila baga nakakalimot itong si Vice Ganda kung saan ang sabi ni PRRD noon, kapag ikaw ay kinawawa, tawagan mo lang ako. Pagka niloko ka, sinaktan ka, sabihin mo sa akin. So, alam mo na ha? Sa isang banda pa, ay namangha talaga si Vice Ganda kay PRRD. Oh, you only live once. If it is good, then once is enough. If you live once, how many times do you die? Well, several times in a lifetime. Talaga. Heartaches. That makes sense. Ito. At nakalimutan din ni Vice Ganda ang pagtatanggol ni PRRD sa mga gay at lesbian. Bagamat hindi man rekta ang kanyang kwento, pero lumalabas na kaya siya na-kick out ay dahil meron siyang ipinagtanggol na minaltratong bakla. Saan po kayo na-kick out, sir? Anong school? Ito na yun. Dito po sa... Davao. No, Davao. Ateneo de Davao. Ba't po kayo na-kick out? Salbahe, tamad mag-aral, o hindi talaga pumasa? Lahat na. Ay. Ano pong klaseng estudyante? Bully po kayo sa school? No. Ay, hindi. I've always hated oppression. Kaya kasi sa dormitoryo noon, ayaw ko talaga yung mga bakla na niloloko. I've always said, I was the first to allow sa Davao. And I was the first to give a statement yung Ladlad was denied registration by the Comelec. Kaibigan ko rin po yung mga tagaladlad, sila Sir Danton, Remoto. I was the first to say that, stop this hypocrisy. Kasi sila meron rin noong bakla sa opisina nila. Hindi na lang nila. That I know. In fact, kahit nga ang tanong ni Vice Ganda ay napaka-personal, dinamay pa yung pamilya ni PRRD, hindi ito napikon at sinagot ng maayos. Paano ko nagkano kayo na anak na bakla? Okay lang. So, what's the problem? Yeah. Kanina nyo po sinasabi bakla po kayo dati. Paano nyo ho nasabing bakla po kayo? Para ang mga babae sa akin, hindi matakot, maglapit sila. Nagbakla-baklaan lang kayo. Isa ka din dyan eh. Ginawa mo lang yon. Trick para may yung mga babae sa inyo dumikit. Kung wala nang iba, okay na lang. At dito pa nga, napahawak pa talaga sa braso ni PRRD si Vice Ganda dahil sobrang nabilib siya sa sagot ni PRRD. Paano ho pag nalaman nyo si Paolo, yung anak nyo ngayon, meron siyang girlfriend na bakla? Okay lang. Okay. Okay lang. That's, it's more of the human dignity than anything else. Respetuhin mo talaga. Galing mo talaga. Hindi. Gawa ka na. All human beings are created by God. So, respetuhin mo ang totoong babae, totoong lalaki. At ito namang isa kung medyo alanganin sa babae lalaki, then he is or she is a creation of God. So, kaya magre-respetuhan tayo. Sa Davao ang walang binabastos na bakla. Kasi ayaw kong opresyon. At dito ka palalo mabibilib sa sagot niya sa same-sex marriage. What's your take on same-sex marriage? It's good. Everyone deserves to be happy. You don't have to. Well, hindi na rin tayo magtataka kung bakit ganito ang mga kagaya ni Vice Ganda na isang ipokrito, plastic, at feeling mga malilinis. Halimbawa na lamang dito sa sugal. Ang sabi niya, Kamalaking dahilan
sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal. Pagkatapos ng lahat, ang ganda-ganda ng buhay. Pero, a few moments later, The match! Just like GameZone, get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Play for fun. Play responsibly. at saka hindi na rin tayo magtataka. Ang mga ganitong tao ay bibira sa dalawang kampo para magpapresyo. Sino ang may perang magbayad? Nakita natin ito dahil dati binibira si Marcos Jr. Ngayon naman ay si Duterte. So alam na natin sino ang malaki ang bigay. Kongreso at saka ng Senado, di ba? Ang trabaho talaga nila ay gumawa ng batas. Kaya dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, yung may alam na gawing batas at may planong gumawa ng batas. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niyan talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Pangunahin nila, yung pakwan, lawmaking sila. Kaya dapat gagawa sila ng batas, hindi mamimigay sila ng pera. Hindi rin pinalagpas yung educational attainment ni Marcos Jr. Ano nga pala ang kurso mo nung college? Broadcasting. O diba? Ganyan, di ganyan tayo dito sa ating gobyerno. Kurso mo broadcasting? Yes. Ilalagay kita sa agriculture. Ikaw, anong kurso mo? Wala. Hindi ka nag-college, di ba? Mataas ang posisyon ko sa Ang sabi nila ay double standard daw. Dahil noon daw kay PRRD, pag daw minamak si Lenny, tuwang-tuwa daw ang mga Duterte. Pero ngayon kay Duterte, abay, umiiyak na raw ang mga DDS. Pero ang tanong ko sa inyo, tama ba na tawanan pag diskitahan ang taong nasa kalagayan na hindi na maganda, lalo na at matanda? Para na rin tayong tumatawa sa isang taong namatayan. Meron pong pinagkaiba po yun.